Mapagpalang araw sa ating lahat. Welcome back sa ating munting tahanan. Nga magbibigay na naman tayo ng latest update or video reaction dito nga sa trending na trending at viral nga na video nitong ating presidente kung saan nga ay nagbigay siya ng speech dito nga sa about sa mga negosyo sa DTI. Dito ay kitang-kita. Kaya nga trending na trending, marami na ang nag-post nito dahil nga na-close up nila yung video na yun at dito kuhang-kuha at kitang-kita na dumudugo pala ang bunganga ng presidente natin. Ang tanong ngayon, bakit hindi niya man lang, no? Hindi niya man lang malasahan yung dugo na yun. Marami nga ngayon nagbibigay ng mga kuro-kuro at mayroong mga komento na hindi sila naniniwala. Yes, yun daw edited kasi nga na ano na nga yung yung video na zoom para makita nga at maliwanagan ang lahat. Kaya narito guys, panoorin natin ang video at kayo na ang humusga. Naman, kung tayo ba ay nagbibigay ng dangal sa ating mga nasawi na mga kasama, ay kailangan ang ating pangako sa kanila at ay lagi natin sinasabi, kahit ano pang mangyari, ang inyong mga pamilya ay aalagaan natin, hindi po namin pababayaan. Sabi nila sa akin, masyado kasi mahaba ang proseso, mahaba ang komplikado, mga documentary requirements at kung ano-ano. Ay kako, hindi siguro tama yan. Dahil bakit naman mahaharang ang ating ibinibigay na tulong sa mga pamilya ng mga nasawi? Bakit mahaharang? Dahil maraming masyadong hinihingi na dokumento, maraming masyadong proseso, ang punot dulo ay nagiging matagal na, nagiging masyadong matagal ang pagbigay ng mga benepisyo na ito. Kaya't ang aming ginawa ay sabi ko, kami na, tayo na ang magbuo ng mga dokumento. Tayo na ang mag-ayos ng kanilang mga pangangailangan upang maging mas makabuluhan ang ating selebrasyon sa araw ng kagitingan, upang mas mabibigyan ng kahulugan ang ating ginagawa ngayong araw na ito. Dapat sa araw na ito maibigay na natin. Kaya kayo, mga beneficiaries ng ating mga programa para sa mga pamilya ng mga nasawi sa habang sila ay nagsiservisyo sa bansa, ay ngayong araw na ito, masasabi ko, maibibigay na namin lahat ng inaantay ninyo na napakatagal. Hindi dapat naging ganito katagal. Kaya yan po ang ating ginagawa po ngayong araw. Tinitiyak po natin na lahat po ng lahat ng pamilya ng mga na nawalan. So yun, nakita niya natin guys, no? Hindi yun edited. Sinom lang talaga para makita at maklaro natin yung video na yun na habang nagsasalita siya ay kitang-kita nga natin na dumudugo yung ang bunganga niya, ang napakarami ng dugo. Sa ano lang natin, sa isip natin, bakit hindi niya malang malasahan yung dugo na yon. At dito nga, 'di ba, marami na noon nga nang sumabog nga ang Fulboron video nga nila. At ito ay sinabi nga ni Kati Binag na yung pala pag gumagamit ka ng mga ganyan ay dumudugo pala yung ilong mo at yung bunganga mo. Kaya yun makikita natin na ganun pala talaga. Kaya ngayon nga ay trending na trending nga ito sa social media. At syempre ang mga supporters ng mga bangag dyan ay siguradong nag-aalburoto na sila dahil nga sa nangyari. Kasi hindi lang si Maharlika nga ang nag-post, marami ang nagpo-post ng gano'n na picture at trending na trending nga sa social media. At hindi nila yun masisisi yung tao kasi nga syempre matalas yung mata nila kung kaya't nga ay nakita nga ang video na yun. At ngayon naman ay pag-uusapan natin itong si First Lady, kasi nga marami nagpo-post din na yung damit niya daw ay nung nakaraang taon pa.
at inuulit-ulit niya rin daw at sinasabi marami kasing nagsisalabasan ng mga video guys na simula nung nangyari nga ang balita na yon na sumabog doon sa LA kung saan nga meron silang kasamahan na namatay. At dito ay marami ding nag-report sa marami ding mga balita na itong si First Lady natin ay na-detain or na-hold nga dahil nga kasamahan niya yung namatay. At nang dahil nga doon ay nagpalabas din ng official statement nga yung mga bag administrasyon at sinabi nga nila na nakauwi na daw itong si First Lady. Pero yun na nga ay nagpo-post na sila ng mga video ni First Lady pero siyempre hindi nila maluloko yung mga taong bayan lalong-lalo na siyempre 'no, 'di ba? Yung mga tao na 'yan, alam naman natin na 'pag alam natin na nagsisinungaling sila, yung kakalkalin at kakalkalin nila natin ang mga tinatago ng First Lady. Kaya doon nakita nga nila na yung mga video pala na ina-upload na kunwari ay nasa Pilipinas na nga ang First Lady natin ay mga noon pang na-post at ni-repost lang nila para sabihin na nasa Pilipinas na nga ang First Lady. Pero hindi pa rin nakalusot nga sa mga mata ng mga supporters natin 'yan. O kaya 'di ba at kahit yung mga picture na pino-post niya, pumupunta siya sa mga gatherings ng mga school, dito ay binusisi din ng mga matatalino nating mga kababayan at dito yung nalaman na hindi yun bago yung mga picture or video nga pinopost ni First Lady doon sa kanyang Facebook page, kundi yun ay matagal na nangyari at ni-repost lang nila. At sa katotohanan nga ay nasa LA pa nga itong si First Lady. Kahit yung mga picture niya nga ay edited nga. Kaya naman itong si Manang Claire nga ay panay din ang pagtatanggol dito. Pero siyempre mga matatalino nga yung mga tao kung kaya't binabatikos din kasi nga hindi alam nga ni Manang Claire ang kanyang mga sinasabi. Kaya kahit nagbubulag-bulagan sila, kahit anong pilit nilang tinatago sa kanilang, ang kanilang ginagawa ay lumalabas at lumalabas din ang katotohanan. Kaya ngayon nga trending na itong si presidente natin ng dahil nga sa kanyang video kung saan kitang-kita nga, 'di ba nakaraan din ay trending na trending din siya kasi nga sinabi din dito ni Maharlika na dinala daw siya sa hospital dahil nga namamaga na ang mukha niya kasi meron daw siyang kidney failure. At din dun ay naging trending din siya una pa lang noong sinabi nga ni Dr. Z sa kanyang Facebook page at nilagay niya talaga yung picture doon ng Pangulo natin at sinabi niya na kailangan ng agarang pag-check up kasi nga namamanas na nga ang mukha ng ating presidente. At yun nga 'no, pagkatapos ngayon ilang araw lang ay nabalitaan na nga na dinala nga sa hospital. Kaya ito na naman ngayon ang bago. Kaya hintayin natin kung ano na naman ang ibabalita ni Manang Claire.